Magandang gabi mga boss. Si Remulla pa rin, si Justice Remulla pa rin ng pinag-uusapan hanggang ngayon. Pakinggan natin to 7 hours ago. Ombudsman Remulla must avoid selective prosecution to rebuild public trust. May 30,000 mahigit na views to mga pre. Si Gretchen ho ito eh. We have a new ombudsman, and to react to that, we have on the show retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, a respected voice on constitutional law and governance. Good morning. Welcome back to Morning Matters. Good morning, Gretchen. Good morning to our viewers. Okay, first of all, your reaction to the appointment of Secretary Remulla as the new ombudsman. Do you think it was based on merit or on other considerations? Well, actually, Boying Remulla was my student in law school, and he was hardworking and came to class always prepared. And he carried that work ethic in the DOJ. You can see that in his investigation of the Sabongeros killings, and also in Estudyante pala ni Justice Carpio si Boying the flood control project. He has been pursuing these investigations with determination. So I think he will carry that same work ethic in the ombudsman. And he comes to the ombudsman at a very critical juncture in our history, because the people is losing faith in all institutions of government because of the massive corruption as shown in the Totoo naman yun mga friend, no? Massive corruption, nawawalan ng pag-asa ang mga tao sa lahat ng sangay ng gobyerno. Alam nyo kasi, no, mga friend, nakakapagtaka kasi. Meron tayong NBI, meron tayong Department of Justice, meron tayong Ombudsman, meron tayong Sandigan Bayan, napakarami. Meron tayong AMLAC, meron tayong tinatawag na putaragis na SALN, mag-iimbestiga sa SALN, mga ganun. Putang ina, ba't ang lakas ng loob itong mga demonyo na to na magnakaw pa rin, no? Mga boss? Bakit? Wala nakukulong. Magmula kay Gloria Macapagal-Arroyo, nag-neck brace, nakulong, sandali lang. Enrile, nakulong, sandali lang, laya din. Jinggoy Estrada, Bong Revilla, naging senador pa eh. May mga kaso. Wala talaga eh, no? Pagyan natin si Justice. flood control project scam, no? And he's in a position to reverse the tide. It's a unique position. If he performs his duties well, he investigates, he leads, he pursues, he prosecutes everybody based on the evidence, without any selective prosecution, without any discrimination. Then he just might turn the tide. He just might restore Justice, sana magdilang anghel ka. Yung pinalitan nitong ombudsman talagang yun ang nagpalala eh. Bakit? Mantaki mo nagdeklara siya na yung SALN pwede naman tignan niya kung gusto lang nung nung nakapangalan sa SALN. Tagilan yun yung martiris, no? Dapat yun ikulong yun. Yun nagpagulo eh, kaya lalo siguro. Lalong lumakas ang pagnanakaw na itong mga hayop na to. Kasi hindi nga pwedeng imbestigahan yung SALN dahil gumawa nga ng batas itong martiris na to, na kung gusto mo. Sino namang magnanakaw ang pakikita yung kanyang mga ninakaw? Sa totoo lang mga pre, no? Kung itong mga magnanakaw na to, ipakikita lahat, iimbestigahan lahat ng mga SALN nitong mga politiko na to, no? Talagang iimbestigahan magkano sweldo. Hindi naman matagal siguro eh. Para imbestigahan ng SALN nito, lalo na yung mga walang negosyo ng mga politiko na yun lang ang kanilang hanap buhay, magnakaw sa gobyerno. Puta, alam nyo sa totoo lang mga pre, walang magnanakaw
ay walang mahirap na Pilipino. Kung lahat ng ninakaw nitong mga politiko na to, marirecover ng Pilipinas at ibibigay sa mga, kaya sabi ni BP Lenny na nasa mababang nilayan, wala hong mahirap. Oo. Sa nakita natin ngayon, mantakin mo po tayo na. Ninakaw na nga yung pera. Substandard pa yung mga proyekto. Tuloy natin. In the government, because the people really is losing faith in all institutions of the government today. Totoo yan. He does not come to this office without controversy, though. We do know he did sign off on the handing over of the former president to the ICC, then to The Hague, right? And which was the case that was filed upon the ombudsman. Pero yun nga, katanungan ng lahat, ano na po nangyari doon? He is one of the most loyal soldiers of the president, which does not make a surprise with this decision. But others would say, how do we begin to trust this office if he has been a controversial choice, a polarizing personality has been a controversial choice, a polarizing personality in politics? Well, in putting in the plane former President Duterte and sending him to The Hague, he used as basis an existing law that the government can choose, since we are no longer a member of the ICC, there's a law which says that the government can choose whether to turn over a person accused of crimes against humanity, turn him over to an international tribunal, or prosecute him here. And the decision was to turn him over. So there was basis to do that under the law. People may not like it, but there is a ground for that under the law. And that was questioned before the Supreme Court, and the Supreme Court did not issue a TRO. So it's controversial in the sense that it could have gone either way, but that was a decision also anchored on the law. And on the fact that he is very close to the president, well, that's natural. We have to. That's why the people must be very vigilant. Must watch every move of the ombudsman. That's why I'm saying the big question now is, can he prosecute without discrimination, without selective prosecution? Because people will say that he will only prosecute the political opponents of the administration. But we will be watching that, and he knows that if he does that, this will backfire not only on him but on the president. That's why I'm sure. Malagay ko, baka makakausap naman ni Justice Carpio si Ombudsman Remulla, ba? Kasi estudyante niya to eh. Baka mapapagano, kaya sinasabi niya, yun lang susundin ni Remulla, okay na eh. He understands that that will destroy his image, that will destroy the president also. So he has to prosecute everybody and prosecute based on the evidence. Wherever the evidence leads him, then he goes there. So that we will be watching. But isn't his choice and his being in this office also a matter of political survival, given the events happening now with a possible Vice President Sara Duterte presidency in 2028, which Senator Amy Marcos has brought up herself, that this was done to prevent or stop Sara Duterte from running. Your thoughts on that, and your thoughts on, I guess, how he will be able to diffuse the tension, because inevitably, right, whatever he does will be politically tainted, especially by the opposition, which are the Duterte supporters. Well, the cases against VP Sara are already filed with the Ombudsman, and he has to investigate that and go where the evidence leads him.
And if there is cause to file a case, then he should do what is required under the law. But he should not be selective. He should go after the allies of the president who are also involved in anomalies, like the allies of former Speaker Martin Romualdez. As long as he does that, as long as he's not selective, the people can gauge that, then he cannot be criticized because he is fair. What is... Sana nga ganon, Justice, no? Pero bakit si Martires nakalusot naman maski anong criticize mo sa kanya? Kakapalan mo lang yung mukha mo, nakapag-retire naman na maayos. Sigurado, pensyonado pa yan. Ng gobyerno. Tuta lang ni Digong, di ba? Ganun ang putang ina, no? To be avoided is selective prosecution. He should prosecute everybody based on the evidence. And with that, the people will support him. So if you say that, he will go after... Ilan na ba kasi ang na-prosecute ng mga politiko? Sa dami ng magnanakaw sa gobyerno. Tang-inang yun. Ngayon lang, ang puta, dami, no? Chis Escudero, dami-dami. Puro wala kaming kasalanan na sinasabi ng mga demo, no? Magkano lang sweldo? Sabihin mo na nga, oo. Sa totoo lang, hindi na, kung ganito lang galaw na itong mga kongreso sa Senado, hindi na kailangan talaga to kung tutuusin mo. Napatakbo nga ni Marcos Sr. yan. 20 taon, wala yung mga yan. Walang eleksyon. No? Maayos naman. Siya lang magnanakaw eh. Putang na lahat magnanakaw ang putang na mga ito. The vice president or somebody else, well and good, let him go after based on the evidence, but it should not be selective. He should also go after allies of the president who have cases before him and where the evidence is strong. He was the first to diffuse the tension. Sabi po niya, the law will not be weaponized at he will he will go after accountability of all public officers. The first thing that he should do is to lift the prohibition on the public disclosure of SAL-ends of public officials. Because that's the number one thing that will turn the tide on transparency, because the previous ombudsman refused to make public the SAL-ends of public officials. Of course, you have to block out certain private information which are not material, like the address of the people, the names of children. But otherwise, anything that has to do with the state assets and liabilities must be disclosed. And I want to go to the Judicial Bar Council because Senator Amy Marcos turned the attention that way. Sabi niya kailangan tingnan na rin o pangalagaan kung sino magiging parte nito. Sino po ba yung Judicial Bar Council? Who makes that body up? Are they appointed and by whom? Yes, the membership is laid out in the Constitution. The Chief Justice automatically is the chair. And then you have one representative from Congress. The House and the Senate take turns and in filling up this representative. You have a representative from the law faculty, from the professors appointed by the president. You have a representative from the IBP, appointed by the president upon recommendation of the IBP, and you have a representative from the retired justices and judges, appointed also by the president. So the membership is very clear, and they have a term of 4 years now, but they may be reappointed. Elected by based po dun sa sa mga grupo po nila. Based on the provision of the Constitution. All right. Okay. Now let's go to what the Constitution says on the ombudsman's role. Help us understand the powers of this ombudsman.
you were the one who says that this is a unique office. It is not part of the executive, legislative, and the judiciary. So ano po ang ano niya, ang papel? Dapat yung Martires na yun, itignan ng salin nun sa totoo lang. Kasi hindi naman nagpakatalino itong mga tao na to sa batas para ibenta lang yung kaluluwa nila ng ganun-ganun lang. Di ba? Taki mo, yung salin ni Digong hindi pwedeng silipin. Pwede lang kung gusto niya. Yun ang ginawa niyang batas. O kaya sabi ni Judge Carpio, dapat baliktarin niya yung ginawang batas ng Martires na yun. Oo. Ngayon, siguro pakuya-kuya-kuy lang ngayon yung Po niya, at ano po yung lawak ng kanyang kapangyarihan? yan. Well, I call the Office of the Ombudsman the second most powerful office in the Philippine government. It's constitutionally Ang problema ng panahon ni Digong, walang mga kayang rally ngayon na nangyayari kay PBBM. No? Wala. Bakit? Ginawa niya private army niya yung mga kapulisan. Oh. Ba? Mga sangay ng gobyerno, lahat kanya, puta. Ngayon talagang magulo sa totoo lang. Mas magulo ngayon kaysa nung panahon ni Digong. Oo. Ngayon, may rally. Tsaka yun nga, itong mga general ni Digong na sabi, kinakausap daw si General Browner. 8 daw yun 8. Pagkatapos kinakausap daw siya. Dapat, kasuhan na agad yun hindi naman ako naniniwalang kakausapin lang si Browner ng ganun-ganun lang. Siyempre, merong lista. Kasi premier, di ba? Kesa nagkaano ka dyan, eto na. Babaligtad ka lang. Kasi yan ang mga talagang pag bumaligtad yung Armed Forces of the Philippines na yan, tapos na ang kaya hindi basta-basta kakausapin lang yan ng mga ganun-ganun lang. 8 general daw, mga retarded general na kumakausap sa kanya. Sabi niya, pero hindi siya pumayag. Posibleng kausap, parang, hindi eto, siguradong may ganun yan. 4 na bilyon o ganito, babaligtad ka lang. Di si Sara Duterte na upo, kayang-kaya naman yung, may 4 na bilyon, di ba? Kaya okay ako, maganda si General Browner Nagsumbong pa yata kay kay PBBM na may kumakausap sa kanya. Dapat sana, takipin na yung mga yan di ba? Maraming mga ganyan retarded general na nagmamagaling na talagang gusto nila pababayin si PBBM para iupo yung reyna ng na presidente ng impyerno. Tuloy. created. It's independent, financially autonomous, and the ombudsman has a fixed term of 7 years, and he can investigate anybody in government. Motu proprio, even without a complaint from anyone. If he reads in the papers that there are some anomalies, he can investigate on his own. So it's a very... May makita lang daw ombudsman na ganito, pwede siyang mag-investigate ng sarili niya. Kalakas-lakas pala ng power ng ombudsman. Ang putang ina. Bakit mga nakalusot yung mga drug smuggling sa Bureau of Custom? Ang daming mga kahayupan ng panahon ni Duterte. Wala imbestigahan si ombudsman. Ganun. Powerful office, and he's not under the supervision of the president. He's independent. Okay. And what are his powers? Are they administrative, or can he also, when it comes to the criminal cases, ito po i-file po niya sa mga korte? Well, he has administrative power. He has a disciplinary authority over all government officials, except those who are impeachable. So, anybody in government who has committed, violated the law, can be investigated and administratively disciplined by the ombudsman, except for those who are impeachable.
and and also the members of the judiciary and the members of Congress, because that's a separate body. But all the rest of the officers in government can be investigated and disciplined. Discipline means he can, if the evidence supports it, he can, based on substantial evidence only, he can suspend or terminate, dismiss from public service these government officials. For life, can he do that? Yes, okay. it can be for life. But that is administrative. There is no criminal liability because for Okay. criminal cases, he has to file it before the Sandigan Bayan. All right. When it comes to the Vice President's case on the use of confidential funds, Yeah. what are the scope of his powers if he cannot punish them administratively because the Vice President is an impeachable official? So ano po ang pwede niyang gawin doon? He can investigate because he can investigate any officer, including impeachable officers, but he cannot act on it. He will have to, if it's an impeachable officer, then he has to refer his findings to the House for the House to initiate the impeachment. But he can investigate, but up to that point only, and refer the results of his investigation to the House if the officer is an impeachable officer. But Dating ano na kung ganun, mag-imbestigahan daw ni Remulla, tapos ibabalik niya sa House. Dating imbis na si Sara sa House Diba? Tuloy. all public officers, all public employees file their statement of assets and liabilities. And in the statement of assets and liabilities, there's a statement there that the government official signing that SALN authorizes the ombudsman to verify the assets and liabilities with any appropriate government agency. And that appropriate government agency includes the Anti-Money Laundering Council. So the ombudsman is authorized to get the bank records of any public official with stored in the files of the Anti-Money Laundering Council. That is a very powerful tool. So kasama po doon yung mga SALN, itong ng mga officials. So pwede niya Yes. pong buksan yun without getting any permission. Yes, he doesn't have to go to court to Wow, open okay. the bank accounts, but not Okay. he cannot go direct to the bank itself, only to Amla. only government banks because they are government agencies, but not private banks. But all these private banks under the AMLA law send all deposits beyond 500,000. They report all these deposits to AMLA, and AMLA has all the records. And AMLA is a okay. government agency, so he can get those records with the Anti-Money Laundering Council. Okay. Justice, I know you need to go, but I just have one last question. When it comes to the flood control probe, what are the powers of the ombudsman in looking into the names of the senators and the congressmen who have been brought up here? In 2016, Ombudsman Conchito Carpio Morales ordered the dismissal of Senator Joel Villanueva for a 2009 pork barrel case involving 9 million pesos. But the Senate refused to honor the order, saying that the ombudsman is barred from imposing administrative sanctions against legislators, the judiciary, and impeachable officials. Your thoughts on that? Yes, there is that reluctance of the Senate, and even the House will do that. So what the Ombudsman should do is to file the case before the Sandigan Bayan. Kahit, And then the Sandigan Bayan will naman, order the Congress. preventive suspension. But you say reluctance, so hindi naman po siya bawal na bawal talaga? O bawal? Well, it's a question of, that has to be brought to the Supreme Court Okay. to decide once and for all whether the Ombudsman can dismiss, suspend, or dismiss
member of the House or of the Senate. We need that ruling because it's being resisted by the House and the Senate, so we need a ruling on that. Okay, maraming salamat. Sana, Supreme Court sa pa yan, no? Kakatakot na pag narinig yung Supreme Court. Kagaya ng mga friend, si Digong, ha? Sa dami ng walang hindi gumalaw yung ombudsman, no? Pwede palang gumalaw, sabi ni Justice Carpio. Pag may nakita sila sa pwede silang mag-imbestiga motu proprio. Wala, di ba? Dami nang mamatay. Wala, yung ombudsman, walang ginawa ng panahon ni Digong, 7 taon, utay na wala. No, di ba mga friend? Kaya, yun lang. Ganun kasimple. No? Nung panahon ni Digong, lahat yung mga sangay ng gobyerno na yan, inutil sa kanyang gobyerno. Siya ang talagang Ombudsman, Department of Justice, NBI, puta, wala. Nung panahon ni Digong, lahat. May tapal na pera. Di ba? Grabe. Ang lakas ng power ng Ombudsman, ayon kay Justice Carpio. Pero walang nangyari, panahon ni Digong, di ba? Talagang dapat ng si Digong. Pero yan, wala mangyayari dito kay Justice Remulla bilang ombudsman, no? Wait and see tayo. Sana nga, bumilis. Ang daming nakabitin Yung mga sabungero na sinasabi, na inimbestigahan. Asa na? May nakakulong na ba? Ano pa? Ibantag, nakakita na ba? Ano pa? Ang dami! Ang dami. Pogo. O kung ano, di ba? Ang nakukulong pa lang si Alice Goo, di ba? Kawawa naman si Alice Goo. No? Hindi natin alam yan, baka biglang titilaok na lang yan parang wala siyang kamalay-malay Mantakin mo ginawa sa kanya ni Digong, ha? Ginawa siyang mayor ng Banban. First time siyang bumoto. Binoto niya yung sarili niya bilang mayor, Namigay lang ng mga kung ano-ano doon sa mga bata, ngiti-ngiti, kaway-kaway. Mayor na. Tapos tinayo yung pogo doon sa likod ng munisipyo. Yung pala, anak ng putang ina, hindi naman pala Pilipino, inchi. Ako tayo ng panahon ni Digong, lahat ng kababalaghan sa totoo lang mga boss, nangyari. Yung mga inchik na nakapasok dito, puro peke. Ay, nako. Ewan, magkulab na tayo, mga friend. Ay, eto pa mga friend. Singitan natin to. Wala pa na tayo medyo ore. Sandali lang to. BIR files charges versus Diskaya for over 7 billion tax liabilities. Eto pala. Very own Job Banan on the line now with details. Job, what more can you tell us? Hi, Carmina. Good afternoon. BAR Commissioner Romeo Lumagi Jr. personally filed the cases at the DOJ headquarters here in Manila, with his staff unloading several boxes containing the pieces of evidence on the complaint. Lumagi said the BAR filed individual tax evasion cases against Shirley and Sarah for their failure to file taxes between 2018 and 2021. The Discayas and the corporate officer of St. Gerard. So, paano nangyari yun? 2018 to 2021? Failure to file taxes? Puta na, bakit? Parang tindahang maliit lang na hindi nagbabayad ng tax. Puta, bilyon-bilyon na kinikita tapos hindi nagbabayad ng tax. Talagang kung hindi sa kalamidad na parang moves in a very mysterious way nga si God, di ba? Nilalabas to Oo. Saka kung di lang sa katangahan nito, kalahin mong nagpasikat ng napakayaman nila, putang ng mga uto. Ito nga inabot yung mga buwang. Baka inutusan pa ito nung boss niya na tumakbo ang mayor diyan para mawala si Vico Soto Oo. Kaso sumobra sa paikot. Tuloy mo.
Construction are also facing complaints for their alleged failure to pay documentary stamp tax returns on their supposed divestment from their 4 construction firms. This means, Carmina, that not only did they fail to file the return and pay the corresponding taxes, they also failed to divest from any of these 4 companies as its beneficial owners, according to the BAR. Aside from these, he said that these Kayas also allegedly failed to pay excise taxes on their 9 luxury vehicles. Lumagi said their probe on the Vizcaya's alleged tax liabilities is still ongoing, adding that it was possible that the BIR would file more cases in the future. Other government contractors that President Ferdinand Marcos Jr. said cornered billions worth of flood control projects in recent years, and politicians being tagged in the irregularities would also be investigated, according to the BIR commissioner. Even becoming state witnesses will not shield the Vizcayas from their responsibility in paying their 7.1 billion peso in tax liabilities. Cornelio Tamaniego, the legal counsel of the Vizcayas, did not comment on the cases when asked about this here at the DOJ. Fermina. Thanks a lot, John Manahan there joining us on. Gaano kayaman tong putanan to? Tax pa lang yung 7 billion na. Ha? Hindi, baka trilyonary na tong hayop natin, sa totoo lang. Aso lang to. Aso lang nung digong to. Ha? Kung ganito kayaman to, gaano kayaman si Digong? Lalo itong sino? Saldico. May sariling airport pala yun, puta, dami airplano, ang daming congressman lang yun. Si Digong, patulog-tulog lang sa kulambu si Digong, puta, presidente, di ba? Putang ina. Kaya talaga sa totoo lang, mga friend, pag na-recover, hindi kasi, sarap kasi ng politiko no? Puta, takin mo. Honorable ka pa, magnanakaw na, honorable pa rin ang tawag sa'yo. No? Ay, magkulam na tayo, mga friend. Lanchis Escudero, no? Sing-sing ni Heart Evangelista, murang-mura. $1 million. Ay, ng regalo. Grabe. Tayo na. Erin Valera, shout out. Missing in action si Ombudsman Martires. Ano pa gagawin dito sa Pilipinas? Doon na ako sa ibang bansa. Diba? 3J Shop, sumagot natural, baka mag-grill pa siya. Siyempre, resign na nga, diba? Ang galing talaga nito si 3J Shop na ito David Ali Mendoza, shout out Good evening po, Karos. Good evening po, Karox. Congrats kay Boying Rimulya alias Blackjack ayon kay Tia Deli. Sana naman magampanan ni Ombudsman Rimulya ng maayos ang pagiging ombudsman niya, gaya na retired Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales. Unahin niya na si Martires. Dapat gagawin. DJ Soup ulit Umaaray na nga agad si Bato. Bakit daw inuuna si Pusit ni Rimulya? Sinong gusto ni Bato unahin siya? Palagay ko lang, Xerox, may order kay Rimulya mula kay BBM na unahin ang sintunadong kumakanta ng apoy na di mamatay-matay. Kasi naghahamon. Totoo. Hindi naman i-appoint ng gano'n yan. Jose dito mabait, shout out Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karox. Magandang gabi po. May bagong ombudsman nga Pinas. Hindi naman kaya mamimili din ng kakasuhan si Kaboying. Sana kung lahat ng may kinalaman sa nakawan talagang dudurugin niya. Sana. Magandang pangitain sa Pinas yan at medyo maiibsan ng galit ang mga Pilipino. Kaya lang sana hindi umauwi sa puro investigasyon na lang uli. Yan na naman. Aasahan ng mga Pilipino ang pagbabago sa ombudsman. Mabuhay ka, Karox. Mabuhay ka, Kaboying, sa pag-asa ka na ng mga Pilipino. Sana maging ganun. 3J Shop, sumagot na naman. For now, siguro mas maiging hindi makaporma si Marcoleta.
mabuksan uli ang kaso ni Pusit. Mabuksan ang kanyang salin. From there, tingnan natin kasi dapat di makaporma si Pusit sa 2028. Sana ito nang simula nang bumagsak si Pusit. Wala nang imposible kay Lord. Totoo yan. Kaya, pag yung si Pusit nga, sinasabi ko sa iyo, 3JC Hope, nakaabot ng 2028 na nasa laya at pakalat-kalat at pangakak ng ganyan. Puta na. Inutil tong gobyerno na to. Ha? Pinagmumura na yung presidente, nakita naman ni Boying yan. Pinapapatay pa, nakita naman ni Boying yan. O siya na ombudsman ngayon. Sabi nga ni Justice Carpio, meron siyang moto proprio power. Di lunaw. Sana ka Boying, kasuhan mo din si Martires. Isang hudas yan sa panahon niya, konsentidor. Sa mga magnanakaw, akalain mo, pati asalin, ipinagbawal niya. Pinagbawal niya kalkalin, palibhasa ang mga magnanakaw sa panahon niya ay mga kadugo niya. Kaya wala siyang ginawa. Sana, sayang Martires na yan, makulong din at makasuhan ng habang buhay. Hindi nararapat mabuhay dito sa lupa ang kagaya niyang hudas. So, yun. Michael Edwin Mike, shout out ni Brother Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, by stay safe and healthy. Ewan ko kung paano tatakbo ang ombudsman. Yung kaso ni Trillanes, inamag na. Pero yung kaso ng anak niya ay parang kidlat, 3 buwan lang tapos na. Ay, naku, only in the Philippines talaga. Hindi natin alamin, ha? Di luna ulit, oh. Ito namang si Ping Lacson, parang may kinatatakutan, kaya nagpasya. Pasya na lang na magbitiw sa Blue Ribbon. Sana kahit anong pagbubunga ni Marcolecta, nilabanan niya. Kasi yung matandang yan, parang naggugulo na lang sa Senado. Hindi kaya nabayaran niya ng mga kawatan, kaya puro siya pa-epal, wala namang natutuwa sa kanyang mga bunganga dyan sa Senado. Lahat naiinis dyan ang pagkakamali ng mga tangang botante. Walang kadala-dala. Magtiis kayo, pati yung iba nadadamay. Ito yan. Maski sa Kongreso, magulo rin yung ang putang mukha niya, no? Parang nilamukos na pandesal, di luna ulit, oh. Sayang naging ombudsman ay si Justice Carpio. At sa COA ay si Heidi Mendoza. Walang hindi rin magaling pumili si BBM ng mga papabago sa hinaing ng mga Pilipino. Saka Boying politician yan. At yak, may kikilingan yan. Hindi pa din nakakasiguro sa inaasahan ng mga Pilipino. Yun talagang nangyari yan. Sa lahat ni Baya, shout out. Sam AJ, shout out, ha. Karox, dapat sampahan ng kaso at lifetime check-up. Lifetime check yan, buwisit na Martires. Dapat! Dized, good evening, Sir Rox. At sa mga ka-warriors, shout out, Dized. David Ali Mendoza ulit, oh. Karox, tingin ko po ay kaya nag-resign yung si Senping ay pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Committee ay dahil lagi niyang nakikita ang nakasimangot ang mukha ni Marcolecta. Di niyo po pa napapansin na kahit nakangiti na si Marcolecta ay nakasimangot pa din. Sino po ba ang matutuwa sa ginagawa mong Senate hearing kung sa umpisa pa lang ng hearing ay makikita mo na ang pagmumukha ni Marcolecta? Ang ng mukha yan talaga. Parang nilamukos. May anak yan, nandun sa Kongreso, saring magulo. Yes, makisiyo. Ay, nako. Good evening po, Sir Rox, and to everyone. Congratulations to our new Ombudsman, Secretary Boying Rimulya. Grabe. Lagot na ang may mga accountability sa ating bansa. Yes, very powerful po ang Ombudsman. We're so hoping na magamit talaga sa mga mandarambong sa kaban ng bayan. Totoo yan, is makisi, ha? Leoprenol Lanesa, shout out. Kasuhan na ng ombudsman si Martires. Dapat ang ina, makakatakas na lang siya ng ganun-ganun lang. Binaboy niya yung ombudsman. Ha? Friend Shermin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out.
Analisa Polinar, shout out mga boss. Sabi ni Prince Sherby, no? Paano ba yan, Sir Rox? Kami naman po ang nagwagi. Ano po? Ayun nga, tawa ka ng tawa dyan. Sabi ko naman siya, Sir Rox, ba kami? Kami pa ba? Dito po, magkakaalaman po talaga kung karapat dapat po kami talaga. At meron po talaga kaming ibubuga, ano po, Sir Rox? Yun nga. Ang amoy ko po dyan, Sir Rox, ito na naman tayo, lintik lang daw ang walang ganti. Ano po? Yan. Parang pinalansya po talaga. At merong mga kagimbal-gimbal na ganap ang susunod pong kabanata, Sir Rox. Yan. Maganda talaga. Ang atin pong simuning talagang malupit lang pong magdadali, ano po? Tahimik ngunit mapanganib. At yan na nga po ang makagibang dibdib sa takot, yung mga masyadong matatabil po ang dila, at kung magsiasta parang wala na pong bukas. Ang dami pong nagpuprotesta agad at mga kontrabulate, mukhang sila po ang mauunahang maisasalang po sa kawa ng nagbabagang apoy. Tawa. Si Baybay Lina at yung kanya pong among BFF, palagay ko po, Sir Rox, mga parang sinisilaban na nga po ang lubot niyan sa takot. Sana nga, pero sa totoo lang, may takot din ako. Revenge is sweet, sabi ni Sir Pogi. Pero sana lang po may makita po talaga tayong malulupit na aksyon at ganap, Sir Rox. Yun nga, sobra na po kaming pahiyang-pahiya. Kailangan po naming makabawi at makashoot ng 3 points, Sir Rox. Totoo yan, Dahil kapag ako po walang nakakita ng mabilis na aksyon at wala pong nabiyabit at naipakulong, punong-puno po ang kanyang pinggan, Sir Rox, na dapat niya pong makasuhan agad pag siya po naupo lang at di na po gumalaw Sir Rox. Talagang solid po kung biyahero na po ako. Hindi ko pinapanood yan, nabubuwis ako sa pagmumukha niya, hayop na yan, sa kapal Puta, may background pa si Gago, di ba? Tia Deli. Kawawa naman kayo. Anong pagkain ninyo? Titignan nyo kaldero. Dito kayo nakatira. Butas-butas. May background pa, puta. Nako! Pag pinapanood ko yun, Tia Deli, puta, na minumura ko nakaka-high blood. Oo. Ang dami namang nabubibilib, no? Tedo, salamat naman at naupo na si Boying Rimulya bilang ombudsman. Matatahimik na siguro ang kadaldalan ni Sara, Amy at Marco Becta. Hindi na nila mahaharang si Boying Rimulya o mapapababa ito sa pwesto. Ngayon, medyo malakas na ang ating pag-asa na mananagot ang dapat managot sa mga katiwalian. Unang-una na yung mga Duterte at kurap ng mga opisyal ng gobyerno. Sana walang kampihan si Rimulya kung sino ang pananagutin. Sana lang. Yun lang. Puro gano'n lang tayo, Ted, puro sana. Tingnan natin. Shirley Jaser, shout out. Paktay kayong lahat, mga magnanakaw kayo. Paktay kayong lahat, mga magnanakaw kayo, pati yung Marcoleta na yan, na kala mo kung sino sa Senado. Sana hindi magbago ang pananaw ni DOJ Secretary Rimulya, ngayong bagong ombudsman. Congratulations po, DOJ Secretary Rimulya. Makiseo. Perspective ko lang, Sir Rox. Nag-resign si Ping Lacson sa Blue Ribbon. Di na nahintay yung pahayag ni Yusek Claire na presscon. Presscon niya. Nasabi niya earlier or October 25 ay malalaman na kung sinong i-appoint na ombudsman. Ang bilis, ini-appoint na agad si Boying Rimulya at the same day. Ted ulit, Ito daw ang unang mga dapat gawin ni Rimulya sa ombudsman. Ibalik ang pagdeklara sa alin yon sa mga opisyal ng gobyerno. Huwag proteksyonan ang mga Duterte tulad ng ginawa ni Ombudsman Martires sa mga kalokohang pinagagawa ng mga ito. Ikulong si Martires. Dapat. Ang
Yan, dapat ikulong talaga yung hayop na yan. Oo. Tandaan na po tayo. Nagpayaman pa, no? Leo Prenol Lanesa, ipahiram si Cayetano, no? Ipahiram ni Cayetano yung asawa niya kay Digong. Isang araw pa lang, buntis na. Oo naman. Alberto Olayer, shoutout. Karoke, ang COMELEC and Commissioner si George Garcia dapat baguhin ang patakaran ng COMELEC dahil sa COMELEC nagkawindang-windang ang bansang Pilipinas. Totoo yan. Nagkaroon tayo ng ex-convict na senador, plunder, kriminal, baliw, bastos, mamamatay tao na naging presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte, kaya kahiya sa buong mundo, Karoke. Totoo. Manyak ang putang. Marcelo Chan, shoutout. Yung ombudsman recently, patabaing baboy lang. Walang ginawa kundi bantayan ang puon niya. Totoo. Ferdinand San Juan, shoutout. Good morning, Karoks. Nung panahon, administrasyon ni Digong, wala pong nakasuhan sa mga tiwaling politiko at ombudsman sa pumuno ni Martires. Sarado ang mata at bibig. Nagawa ng pang-abuso sa kaban ng bayan. Kaya po sa ngayon, kayo po, Secretary Boying Rimulya, bilang bagong pinuno ng Ombudsman, ay umaasa ang sambayan ng Pilipino na kayo po ang susi na panagutin ng walang takot, walang sisinuin at alinlangan ang may mga salang pagnanakaw na tiwaling politiko at empleyado sa ating pamahalaan. Secretary Boying Rimulya, bago ang liwanag patungo sa pagbabago at pag-unlad ng ating bayan. Sana nga, Sir. Ted, nakakantsawan tuloy si Jose Castro ni Pingpong Lacson na iyaking PMAyer. No? Nakakantsawan tuloy ni Jose Castro si Pingpong Lacson na iyaking PMAyer. Napaurong daw ito ng big bully sa Senado na magbibitaw bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya inalisan ni Jose Castro kung sino ang pwedeng pumalit kay Lacson sa BR Committee. At para din masumpal si Marco Becta sa pag-aanalisa niya, lumabas na si Risa Ontiveros ang malamang nasusunod na chairperson ng BR Committee. Totoo. Totoo naman dahil siya ang nagpabagsak kay Kibuloy, Senyor Aguila, Alice Go at Duterte. O, diba? Dapat talaga si, o other way around, ito si Pangilinan. Jimmy Bautista, shout out. Si Lacson parang si Magalong. Bakit ka magre-resign kung tama ang iyong ginagawa para sa mamayang Pilipino? Bakit ka magpapapressure sa mga kurap na mga senador, sa mga kurap na senador na yan? Sayang lang ang naumpisa ninyo na deklarasyon ay para sa tama. Ito. 3JC Hope. Hello, Sir Rox, congrats kay Mr. Pogi ng Cavite, ayon kay Tia Deli. Aba, dapat tayong matuwas o sino bang kinabahan dyan ng ma-announce na si Mr. Pogi Rimulya ang bagong ombudsman? Aimee, anong say mo? Ang tadhana nga naman, pag nagbiro, hindi biro. Totoo yan. TJ Shop ulit, Sir Rox, yan pa ek ni Kawatano, let us say na nagsipag-resign ang mga buhong pero si Pusit hindi. Alam niyo namang matigas ang ulo ng babaeng yan. So, iisa nila ang Pinas kung halimbawang nag-resign si BBM tapos sasabihin nilang belat si Pusit ang presidente dahil nag-resign si BBM. Akala ni Kawatano, stupid ang mga Pinoy. Ano ba tawag mo sa mga Pinoy na sa ngayon? Stupido talaga, marami stupido. Well, sumubok lang naman ang Kawatano kung kuubra. Sabi ko naman sa'yo, Sero, si BBM, ang talino niya hindi kalibel ng talino ni Gongdi at mga DDS. Papunta pa lang sila. Nakailang balik na si BBM. Oh, talaga lang ako niniwala.
3J issue po nito. Tungkol naman kay Lacson, talagang ang hint ko dyan, may pressure. Ano man yung pressure na yan, for the good of the Senate. Kaya, okay, ox lang na nagbitaw siya, but it does not mean na hindi nalulutang ang mga pangalan ng senador at congressmen at mga kontraktor. Lalabas at lalabas ang mga pangalan na yan kasi si Tadhana ang gagawa ng paraan. Ha? Mary Lebron, shout out ha. Rodelia Alpilor, shout out. Sabi niya. Ha? Adoracion Timaranan. Prenay Bingson. Eman Escalona nak, shout out. Jeff Ramos. Jan Dimango. Malapit tayo matapos. Rodelia Alpilor. Hello, Sir Rox. At sa mga kabosing, tingnan natin ngayon si Boying. Si Boying na at sana nga matuluyan na lahat ang may mga kaso sa gobyerno abang pa tayo. Sana si Risa o si Kiko mapili sa Blue Ribbon. Salamat. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. Sana. God bless. God bless. 3J show ulit to. Si Pusit Serox piling Reyna Encantada. Gusto niya, give me, give me, give me. Pag di mo siya give, kakanta siya ng apoy na di mamamatay. Kaso, nakakairita ang boses niya. Nakakairita ang boses, kaya itong silang Bongo at Bato, sabi, sige, ibibigay ko na lang sa iyo ang parte ng budget namin para maging working BP siya. Tangan mo po, tama yan, totoo. Delia Alpilor ulit, Sana nga po, Sir Rox, nanindigan si Boying na nang makita natin ang tunay na hustisya ng taong bayan. Sana ha. Paul Mercado, shout out. Dating ombudsman protector ni Digong. Yung dating ombudsman, di ba? Protector ni Digong ng hype na yun. Oo. Ombudsman nga ni Digong yun. Yan nangyari, paano Digong meron siya sariling ombudsman, may sarili siyang Kwarta Suprema, may sarili siyang COMELEC, may sarili siyang NBI, may sarili siyang DOJ. Ang ina niyan. Dinoble niya yung sweldo ng mga pulis, kaya siya lang naging kanyang private army. Putang ina ng maski matalino rin yung gago no? O ngayon, nasan siya? Ha? Lahat may katapusan boss. Romeo Calusa, yan ng gabi Karox. Bakit kaya maraming takot kay Rimulya? Lalo na itong mga grupo ng Duterte. May tinatago ba sila? O kaya di nila control ang ombudsman? Palagay ko Sir Rimulya, sa palagay ko, sagasaan mo lahat ang mga korap, ubusin mo lahat, at itong si Sara, ibisto mo lahat ang mga tinatago na ito. Mahuli mo muna si Bantag. Romeo Calusa ulit to. Baog pala ito si Kawatano, meaning baog din pala utak na ito, walang lapot ang similya. Oy Kawatano, mauna ka nang mag-resign, okay, wala ka naman silbi dyan. Yung 10K na pangako mo, budol, animal ka. Ang galit si Romeo Calusa. Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Para sa akin, mas okay na din si Boying Rimulya kaysa kay Martires. Maka Duterte ang dating ombudsman na yan. At protektado niya ang mga korap na opisyal. O, diba? Itong Korte Suprema na ito, dito, panempile nila Duterte rito. Yung si Turon, papile no, para i-disbar daw si Rimulya. Putang gago, putang. Parang no, talagang asang-asa sila na hindi sila pababayaan ng mga pinwesto ni Duterte ron Siguro hindi na mga kayang dibdibin itong mga Supreme Court Justices na to. Pero mabigat yung ginawa nila, Unconstitutional kayo, sabi sa Kongreso. Late filing kayo. Grabe. Elizabeth Iscarel, si Rox, mukhang si Atty. Claire ang gagawin daw na Secretary of Justice. At dyan talaga babagsak ang mga DDS na yan. At pati yang si Sara.
at mga Duterte senador. Humanda sila sa mga karmang dadating sa kanila. Pero sana nga mangyari. Sana nga mangyari. Pero sabi ni Atty. Claire kanina, ayaw niya sagutin dahil hindi niya alam. No? Pero hindi natin alam. Atty. Claire? Di mo rin alam na magiging ano ka dyan. Pupwesto ka ni BBM dyan, di ba? Oh, God moves in a very mysterious way, Atty. Claire Castro. Kaya kanina tinatanong siya kung totoo yung ano na siya ang magiging DOJ secretary. Sabi niya, wala akong masasagot dyan. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung balitang yan. Yun lang masasabi ko siya, Atty. Claire. Alam mo ba na ikaw ang gagawing mapupunta ka sa kinalalagyan mo ngayon? Hindi mo nang binoto si Bongbong, di ba? Hindi mo alam Ganon trumabaho si Bossing. Mahiwaga talaga, di ba? Atty. Claire Castro. Elizabeth Iscario ulit. Basta masasabi ko dyan, sa pagkuha ni BBM kay Rimulya bilang ombudsman, nice move yan, no? Di ba? At para mapanagot ang mga mandarambong na yan, God bless. Kaya, His Excellency, pag kinuha mo si Atty. Claire Castro kapalit ni Boying Rimulya, talagang excellency ka na para sa amin. Mary Grace Santos, Good luck kay Boying Rimulya at hoping he's going on the right track for the betterment of the country. God bless po, Karox. God bless, Mary Grace Santos. 3J Soup ulit to. Si Marcolecta na Marilo Pabianak, shout out Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Same reaction din po. Wala nang kagulat-gulat. Kasi naman, si Martires, inilagay lang para protektahan ang nasa Davao. Ayon tuloy, lumaganap at lumala ang korupsyon across the country. Totoo. Tangina. Kaya lang, ba't hindi wala nag-rally para impeach? Kailangan kasi panahon ni Digong, hawak niya lahat ay puta na. Basta general ka, pwesto yan sa magandang pwesto. Kaya yung mga gagong retarded general ngayon, nang kinukumbinsi nga na magkaroon ng kudita para iupo si Sara. Di ba, Sabit? So naman to si Sabit Singso para magtanga. Parang tanga rin. Nabababa si Bongbong, ang putang natin, papalit niya si Sara, gago. 3JC ulit Si Rox, para sa akin, di bali na munang maasikaso ni Rimulya ang kaso ng sinampa ni Trillanes sa ombudsman. Ang importante sa mga sandaling ito ay mga DDS na di makaporma tulad ni Marcolecta, Bato, Kimo, Bongo. Special mention ang butihing BP Sara. Basta unahin sila ni Rimulya, sold na rin ako kahit pa paano. Totoo. Pero dapat unahin niya talaga yung kay Duterte. Ang Pinay ni Trillanes. Kasi matagal nang inaamag yun PJ Shop ulit mag-isang oras tayo mga boss Si Rox, wala rin naman akong tiwala dyan kay Rimulya kasi sa ginawa niya kay Lenny noong campaign period for presidency. Pero para hadlangan ang mga DDS sa paghasik ng maraming kasamaan, okay na sa akin si Rimulya bilang ombudsman. Basta masampulan na niya agad si Pusit. Diba? Yun. Mission accomplished mga boss. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Bukas usap tayo after lunch sige. Mahaba-habang kwento na naman to, friend. Brother Alessio, shout out. Magandang gabi po mga boss. Nakaganon tayo. Let's finger cross kung ano ang magiging kabanata nitong hahawak ng ombudsman na napaka-powerful pala. Good night. God bless.